Muli ginit ng Department of Foreign Affairs na ginawa ng pamalaan ang lahat upang tulungan ang OFW yung binitay sa Kuwait na si Jakatia Pawa. Samantala, tinatayang nasa 71 OFW naman sa buong mundo ang kasalukuyang kabilang sa death row. Trixie Jafar sa detalye. Nailibing na ang labi ng OFW na si Jakatia Pawa na pinatawan ng death penalty dahil sa kasong murder sa bansang Kuwait. Ito ay alinsunod sa tradisyong Islam na paglilibing sa mga labi sa loob ng 24 oras. Well, alinsunod sa Islamic tradition and practice, no? Dapat ilibing yung labi, no? Immediately o sa loob ng 24 hours at doon na ililibing si Jakatia sa Kuwait. Ayon kay ASIC Charles Jose ng Department of Foreign Affairs, hindi nagkulang ang gobyerno sa pagsagawa ng paraan upang mailigtas sa pagkakabitay si Pawa. Nag-employ din tayo ng diplomatic measures, no? Ang ating embassy ang nag-represent sa kanya sa Kuwaiti government, especially sa Ministry of Foreign Affairs. At ang embassy rin natin ang nakipag-negotiate sa pamilya ng biktima para dun sa offer natin ng blood money. Pinabulaanan naman ni ASIC Jose ang mga aligasyon na hindi umano sapat ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno lalo na pagdating sa pagbibigay ng legal counsel para kay Pawa. Mas matimbang dyan, no, kung ano yung damdamin, no, o pananaw ng pamilya sa isang panayam na sa kanyang brother, no, kay Lieutenant Colonel Pawa. Siya mismo nagsabi na wala siya nakikitang pagkukulang ng pamahalaan sa pagtulong kay Jakatia. Samantala, agad na tumulak si Labor Secretary Silvestre Bello III sa Kuwait upang asikasuhin ang libing ni Pawa. Tatanggap naman ng 100,000 pesos na scholarship ang dalawang naulilang anak ni Pawa mula sa Dole. Makikipagpulong din si Bello sa Labor Minister ng Kuwait upang iapela ang buhay ng isa pang OFW na nasa death row na kinilala sa pangalang Elpidio Nano na pinatay naman ang kanyang katrabaho na isa ring Pilipino. Para sa PTV News, Trixie Jafar.